Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-28 kabanata ng El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Pagkatakot. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Lumaganap ang balita sa pahayagang El Grito hinggil sa hula ni Ben Zaib na magkakaroon ng kaguluhan sa Pilipinas dahil sa edukasyon. Ayon kay Ben Zaib, ang education ay nakapipinsala at delikado para sa bansa. At ang mga nangyaring insidente ay tila nagpapatunay sa kanyang mga sinasabi. Dahil dito, nabalisa ang mga tao, lalo na ang mga intsik, mga pari, at ang kapitan general. Ang mga pari na kadalasang bumibisita sa tindahan ni Quiroga ay hindi nagpakita, dahilan upang magpanik ang mga ngalakal na intsik. Sa takot na baka maganap ang kaguluhan, nagtungo si Quiroga sa bahay ni Simon upang itanong kung dapat na niyang gamitin ang mga armas na nakatago sa kanyang bodega, gaya ng payo ng alahero. Ngunit tumanggi si Simon na makipagkita kanino man at sinabing hayaan na lamang ang mga bagay sa kanilang kalagayan. Hindi rin siya tinanggap ni Don Custodio na abala sa paghahanda ng plano sakaling magkaroon ng paglusob. Nang puntahan ni Quiroga si Ben Zaib, nakita niyang ito'y armado ng mga baril, kaya't agad na umuwi si Quiroga at nagkunwaring may sakit dahil sa takot. Lumaganap pa ang mga bali-balita na magsasanib puwersa ang mga mag-aaral at mga tulisan mula sa San Mateo upang magpasimuno ng kaguluhan. May mga balita ring nagsasabing may mga barkong Aleman na nasa baybayin upang suportahan ang pag-aalsa. Ang mga usapan tungkol sa mga posibleng plano ng mga estudyante ay nagdulot ng takot sa marami at may mga mungkahi na gamitin ang pagkakataon upang magpatupad ng marahas na mga hakbang, tulad ng pagdakip at pagpapabaril sa mga pinaghihinalaang filibustero. Sa kabila ng pag-iingat ng ilan, nagkaroon pa rin ng mga insidente ng kaguluhan at patayan. Isang sundalo ang nagkamali at sinalakay ang mga batang nag-aagawan ng barya sa labas ng simbahan at nagresulta ito sa mas matinding takot at pagtakbo ng mga tao. Sa ibang lugar, may nabaril na pulis at may mga nasawi dahil sa maling akala na may mga kaaway. Nagkaroon ng maraming opinyon kung sino ang tunay na may kagagawan ng mga paskil. May mga nagsasabing si Padre Salvi o si Quiroga ang nasa likod ng lahat upang takpan ang ibang plano. Sa huling bahagi ng kabanata, natagpuan ni Ben Zaib ang bangkay ng isang babaeng katutubo sa luneta habang siya ay naglalakad. Ngunit pinili niyang hindi ito bigyan ng pansin sa kanyang pahayagan. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Lumaganap ang balita sa pahayagang El Grito hinggil sa hula ni Ben Zaib na magkakaroon ng kaguluhan sa Pilipinas dahil sa edukasyon, na nagdulot ng takot at pagkabalisa sa mga tao, lalo na sa mga intsik, pari, at mga opisyal ng gobyerno. Si Quiroga ay nagtungo sa bahay ni Simon upang itanong kung dapat gamitin ang mga armas na nasa kanyang bodega. Ngunit tumanggi si Simon na makipagkita, kaya't nagdesisyon si Quiroga na magtago at magkunwaring may sakit dahil sa takot. Kumalat ang mga bali-balita na magsasanib puwersa ang mga mag-aaral at mga tulisan mula sa San Mateo upang magpasimuno ng kaguluhan at may mga usap-usapan na may mga barkong Aleman sa baybayin na handang sumuporta sa pag-alsa. Nagkaroon ng mga insidente ng kaguluhan at patayan tulad ng pagsalakay ng isang sundalo sa mga batang nag-aagawan ng barya sa labas ng simbahan na nagdulot ng takot at mas matinding pagtakbo ng mga tao sa lungsod. Sa huling bahagi, natagpuan ni Ben Zaib ang bangkay ng isang babaeng katutubo sa luneta. Ngunit piniling hindi isama ito sa balita habang patuloy na lumalaganap ang takot at maling akala sa buong lungsod. Mga mahahalagang tauhan. Ben Zaib, isang manunulat na nagpahayag na ang edukasyon ay nakapipinsala para sa Pilipinas. Siya ay masyadong nagmamalaki at iniisip na siya lamang ang tunay na nag-iisip at nakakakita ng mga mangyayari. Quiroga, isang mayamang mangangalakal na intsik na takot dahil sa mga kaguluhan. Sinubukan niyang makipag-ugnayan kay Simon para gamitin ang mga armas na itinatago niya.
Simon, isang alahero at revolusyonaryo na nagbigay ng payo kay Quiroga tungkol sa mga armas, ngunit tumanggi na makipagkita sa kanya sa kabila ng kaguluhan. Don Custodio, isang opisyal ng gobyerno na abala sa paghahanda ng mga plano sakaling magkaroon ng paglusob. Tumanggi rin siyang makipagkita kay Quiroga. Padre Irene, isang prele na nagdala ng balita kay Kapitan Tiago tungkol sa kaguluhan at nagkwento ng mga plano ng mga opisyal ukol sa pagharap sa mga filibustero. Kapitan Tiago, lubhang natakot at labis na nagkasakit matapos malaman ang pagkakaaresto kay Basilio at iba pang estudyante at sa kalaunan ay namatay dahil sa sobrang takot. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kabanata ay naganap sa iba't ibang bahagi ng Maynila at mga kalapit na lugar. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Paskinades, mga pahayag o sulat na naglalaman ng mapanirang puna o akusasyon laban sa isang tao o institusyon, kadalasan ay hindi nilalagdaan. Kaguluhan, kalagayan ng kawalan ng kaayusan, pagkakaroon ng gulo, sigalot, o kagulantang sa isang lugar. Filibustero, isang taong lumalaban o sumasalungat sa pamahalaan, tinuturing na rebelde o subversibo. Seditibo, naglalarawan sa mga bagay o kilos na nakapupukaw ng paghihimagsik, pagsuway, o labag sa pamahalaan. Massacre, maramihang pagpatay o malupit na pagkitil ng buhay ng mga tao, kadalasang walang laban ang mga biktima. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang takot at maling impormasyon ay nagdudulot ng malaking kaguluhan at pagkabalisa sa lipunan. Nagiging sanhi ito ng hindi tamang pagdedesisyon at pagkilos ng mga tao. Ang pagpapalaganap ng tsismis at mga walang batayang balita ay maaaring magdulot ng labis na kapahamakan at kalituhan. Kaya't mahalaga ang pagiging maingat sa pagtanggap ng impormasyon. Ang pagkakaroon ng matinding takot at pangamba ay maaaring magdulot ng kawalan ng tiwala sa isa't isa at magpalala sa mga sitwasyon na nagiging balakid sa kapayapaan at pagkakaunawaan ng komunidad. At diyan nagtatapos ang ika-28 kabanata ng El Filibusterismo, Pagkatakot. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.